Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong post ng Richard Poronda Hidarian. Sinare lang niya ang Global Daily Mirror post. Title, "Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos." Citing Divine Providence, billionaire and former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson believes President Bongbong Marcos would be ousted from Malacanang Palace this year amid the flood control corruption scandal. Sabi ni Manong Chavit, "I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos dahil nasa atin ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng pabayaan ng ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong." Yan ang sabi ni Manong Chavit kahapon, may press con siya. He notes that it was 40 years ago when the chief executive's late father, then President Ferdinand Marcos Sr., was removed from his seat of power through the historic EDSA People Power Revolution in 1986. Singson also announces his plan to hold a massive demonstration soon and is inviting the public to join them. "We will schedule a one-time big-time rally. Nakikiusap ako sa lahat ng religious organizations, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalayan, sa graft and corruption, lahat inaanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun. But it should be ASAP and we will march to Malacanang." Yan ang sabi niya sa kanyang press conference kahapon. Okay. Kung ang usapin is magre-resign, ang tingin ko never na magre-resign ang Pangulo. Ako, handa akong magtiis hanggang 2028. Tatapusin ang Pangulo ng kanyang termino hanggang 2020. But, depende. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kaya agree ako dito sa sinasabi niya na with divine intervention. Kung Diyos na ang gumalaw, walang makakasagabal sa gusto ng Panginoon. Siyempre, wala namang nag-akala na magkakaroon ng people power revolution noong 1986. Kapapasok ko lang sa serbisyo noon, 1983 ako pumasok. Halos 99% ng members ng armed forces very loyal sa Pangulong Marcos Sr. Ang problema lang noon ay yung kanyang kalusugan. Nalampasan na yung 1983 na assassination ni late Senator Benigno Aquino. Nalampasan niya na, kaya karoon ng snap election. Nanalo naman siya sa snap election. Biglaan naman lang na nagkaroon ng dahil nga nakialam ang US. Yan po. Kasi kung natural flow of things lang, walang nakialam ng foreign power, hindi magkakaroon ng people power. So, ito ngayon, habang ang US government is hindi pakikialaman ang Marcos Jr. administration, hindi siya matatanggal. Yan ang tingin ko. Nasa tingin ko naman, hindi siya gagalawin ng US administration. Kasi nga, lahat ng kagustuhan ng US administration ginagawa niya. Kaya tingnan nyo yung ating mga EDCA sites,
nandyan. Ano pa, I don't know kailan nila sisimulan yung pagpatayo ng US ammunition manufacturing plant sa Subic. Napag-usapan na yan last year eh. Ano pa, yung mga Typhoon missile system ng US nandito sa Pilipinas. So, lahat ng kagustuhan ng US, sumusunod ang Marcos Jr. administration. Kaya to me, tingin ko safe. Walang walang makakapag-paalis sa Marcos Jr. administration kasi nga, suportado siya ng US government. Kung ang Diyos nang gumalaw, kahit may US government pa yan, wala siyang magagawa. Kasi Diyos makapangyarihan, magawa niya ang lahat niya. Example, doon sa Venezuela, aakalain ba ng Venezuelan President strongman, dictator Maduro na darating ang panahon na lulusubin siya ng may US forces? At ngayon, nakakulong na siya. And to me, God allowed that to happen for a reason. So, tignan natin, malaki ang challenges ng Marcos Jr. administration ngayon. For this 2026, yung economic growth projection nila, binabaan na nila ng gusto. Dati-dati yan, 5.5 to 6.5% ang dyan ang economic growth. But for the past 3 years, 23, 24, 25, palaging bagsak ang economic performance ng Marcos Jr. administration. Hindi na aabot yung economic. Kaya, mabuti naman ngayon at binabaan na nila ng gusto kasi laking epekto sa ekonomiya yung pag-slump down, pagbulusok ng economic growth natin noong third quarter last year at hindi na nakabangon pa. So, anong maasahan natin? Bahala na po ang Diyos. Kaya tama po si BP Sara, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na Mugyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mugyero. Nasin ko na bugyon man eh. Ana nang lukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire na. Pili ni video dire kay. Palo. Bunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Bunga ni sila gidupad pa eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pud ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kuan pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Na pa Hindi na estudyante. ito matabang ng pagpahit og sin kaya wala na gid og kuan, wala na yung budget.
Wala na budget. Salamat din sa kaya sa Ginoo nga pagtabang na mugsin nga maka-ilis daw na gilugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.